Ate, tatawagan ko lang si Kuya. Huwag na, Isabel. Huwag na, please. Pagkausap ko sa kanya. Mabuti na lang at wala din dito ang ate Ramona niya. Malamang ay abala sila sa pag-iistima sa ibang bisita. Sa sulok ng aking mga mata ay nakita ko ang pagdating ni Sofia. Parang walang anuman na naupo siya sa pwesto niya sa kabilang table at magiliw na nakipagkwentuhan sa mga naroon. Pansin ko pa ang nakakairita niyang ngiti. I know she is watching me. Inabot ko si John at nagmamadali na akong tumalikod para lumabas ng hall habang si Isabel naman ay hindi malaman ang gagawin. Nagmamadali ang bawat hakbang ko. Hindi ko na pinansin ang tinginan sa akin ng mga tao. Ang mahalaga ay makaalis na kami dito. Mama, saan tayo? Tanong sa akin ni John. Shh, baby, uuwi na tayo. Sagot ko. Aliyah. Bigla ay naulunigan ko si Josh na tinatawag ako. Hindi ko siya nilingon at nagkunwari na lang akong walang naririnig. Palapit ng palapit ang boses niya sa akin kaya mas lalo ko pang binilisan ng mga hakbang hanggang sa tuluyan na akong makalabas ng hall. Napatingin sa akin ng ilan sa mga guest na nandoon sa lobby. Hindi ko malaman kung saan ako pupunta lalo pat napagtanto kong gabi na. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa parking space. Paano ba kami makakauwi na mag-ina? Aliyah! Tawag sa akin ni Josh. Gulat na nilingon ko siya na nakasunod pala sa akin. What happened? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako umimik. Sa halip ay iniiwas ko lang ang tingin. Aliyah, I am sorry. May nangyari ba? Maya-may tanong niya ulit. Inis na sinulyapan ko siya. Tinatanong niya kung may nangyari ba? Bakit ba pinapunta mo pa kami dito ha? Para malaitin at pagtawanan ng pamilya at mga kaibigan mo? What? Hindi ka nila pinagtatawanan. Ano ba sinasabi mo? Sana hindi nila ako nagpunta dito. Alam ko naman na walang may gusto na pumunta kami dito. Sagaw ko. Wala na akong pakialam kung hindi niya ako maintindihan. Mama! Bigla ay umiyak si John na noon ay hawak ko. Nag-aalalang tinignan siya ni Josh at nananaway ang tinging ipinukol niya sa akin. Sa halip na matakot ay mas lalo ako nainis sa kanya. Aliyah, please calm down. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Natatakot ang bata sa'yo. Natatakot sa akin? Kung may dapat mang katakutan ng anak ko, walang iba kundi kayo ng pamilya mo. Kasalanan niyo to. Napansin ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya pero wala akong pakialam. Ano bang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa akin. Give us a chance, Aliyah. His face is filled with fear and confusion. Chance? Ako ba binibigyan niyo ng chance? Hindi, di ba? Dahil sa tingin niyo, ako pa rin naman ito. Ako pa rin ang babae sinisisi niyo sa pagkalugi ng kumpanya niyo. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko. Alam kong yun pa rin ang iniisip nilang lahat sa akin. I wish I could keep my cool and remain calm, but I just can't. Sobra ako naapektuhan sa mga sinabi ni Sofia. I don't care about that issue anymore. Naka-move on na ako dyan. Kinausap ko na rin ang pamilya ko. There is nothing we can do to prevent ClickIt from going bankrupt. We accepted that. All we must do now is move on. I never once mentioned anything about ClickIt pero ikaw naman ito palagi binabalik iyon sa usapan. Umahon ang inis ko dahil sa mga sinabi niya. Move on? Nakita mo ba kung paano ako tingnan na lahat ng nandyan sa party mo? Galit na tanong ko. Kahit ikaw naman, di ba? Kung hindi mo pa nalaman ng tungkol kay John, hindi magbabago at tingin mo sa akin. Humihingi ka lang ng tawa dahil gusto mong makilala ka ng anak mo. Sumbat ko sa kanya. Hindi na rin malinaw sa akin kung ano'y kinagagalit ko. Para akong bulkan na sumabog sa galit. At lahat ng galit ay ibinubuhos ko sa kanya. What do you want me to do? Tila nahihirapan tanong niya. I thought that's what you wanted. Akala ko gusto mong kalimutan na lang natin ang mga nangyari noon. I am really sorry for everything, Aliyah. Kaya sinusubukan kong bumawi hindi lang kay John kundi pati sa'yo. Ilang beses ba ako dapat humingi ng tawad? Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ano sabi mo? You thought that's what I wanted? Hindi mo alam ang gusto ko, Josh. Gusto ko na lang mawala. Pare-pareho kayo. Kaya kita iniiwasan. Kaya kita ayaw makausap dahil sa tuwing nakikita kita,
Naalala ko nakaraan. At hindi ang masasayang nakaraan natin ang nakikita ko, kundi lahat ng masasakit. Lahat ng pasakit na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Wala na nagmamahal sa akin dahil sa inyo. Kayo ng buong pamilya mo, mga mapag-api. Sana hindi na lang kita nakilala. Ang gusto ko lang ay mabura ka na sa alaala ko. Mabura ka na sa buhay ko. Sigaw ko. Labis ako nasasaktan at wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ibalik sa kanya ang sakit. Wala na rin preno ang bibig ko sa mga gusto ko sabihin. Hindi siya umimik. Nanatili siyang nakatungo. It was then that I realized how many hurtful things I had said. I didn't intend for our conversation to turn out this way. Hindi ko sinasadyang ibuhos sa kanya lahat ng galit. Gayunpaman ay wala akong planong humingi ng tawad sa kanya. I was startled when I noticed tears escaping his eyes. Umiiyak ba siya? He appeared completely shattered and in pain. I understand. Malungkot na sambit niya. Malinaw na umiiyak siya dahil sa mga nasabi ko. My eyes began to water. I am frustrated with myself. At the same time, nasasaktan akong malaman na hindi pa ako makausad sa nakaraan. Gusto ko sana siyang yakapin at tumingin ng tawad pero hindi ko magawa. Aliyah, tawag sa akin ni Josh. Noon pa man gusto ko na sabihin sa iyo na wala na akong pakaalam kung ano ang tunay na nangyari noon. Naniniwala ako sa iyo. Napagtanto ko kung gaano ako kagago noong nakausap ko ang nanay mo. Alam ko ang sakit na dinulot ko sa iyo kaya naunawaan ko kung bakit galit na galit ka. Sa sinabi niya ay mas lalong bumalong ang luha ko. Sana dumating pa ang panahon na mapatawad mo ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano nangyari at bigla ka nagkaganyan pero susubukan ko. Susubukan kong gawin ang gusto mo. Ramdam ko ang sakit sa huli niyang sinabi. Birthday niya ngayon ngunit heto at malungkot siya. Hindi ako makapagsalita. My chest felt so heavy. I couldn't stop crying. Ganun din si John na yakap ko. Stay here. Tatawagan ko lang ang driver. Ipapahatid ko kayo. Namataan ko sila Isabel at ang ate Ramona ni Josh na nakatanaw sa amin at nababasa ko ang pag-aalala nila. Ngunit mas pinili nilang hayaan kami mag-usap ni Josh. Lumapit sa akin si Josh at parang hindi ako makahinga. Inabot niya si John na noon ay umiiyak. Shh! Don't cry, buddy. Kausap niya sa anak. Kinintalan niya ito ng halik sa noo. Good night, baby shark. Bulong niya saka tumalikod. Pinigil ko ang sarili na tawagan siya para humingi ng tawad. Maya-maya ay lumapit sa akin ang driver ni Josh para ihatid kami ni John pa uwi. Hindi ko na namataan si Josh. I felt terrible that I ruined his special day. Josh, POV. It has been a month since my birthday. I've been feeling very down ever since. If I'm being honest, I've been feeling down and full of regrets for the past few months or years. Ayoko man aminin pero simula noong malugi ang click-it at maghiwalay kami ni Aliyah, hindi ko na naramdaman ang maging tunay na masaya. I've almost forgotten what it's like to be satisfied and content. Palagi may kulang. I feel like there's something missing in me. Some sort of blank space that has gone unoccupied for quite some time. And at this point in my life, I know I am just merely existing rather than truly living. Mas lalo pang nadagdagan ng bigat ng loob ko sa mga sinabi ni Aliyah noong huli kaming magkaharap. After learning her true feelings about our situation, akala ko ay magkakaayos kami. I had no idea how much pain I had caused her. Pakiramdam ko ay hindi na ako makakabawi sa kanya. Maybe I will never be able to understand her pain. It doesn't bother me that my birthday celebration was ruined. After all, it was my fault. I'm not sure what happened but I believe it has something to do with my family. When I saw Aliyah living in tears, I was terrified. And since that last confrontation, I've tried to give her the space she wanted. Nakailang beses ko nang pinuntahan si John pero hindi ko siya magawang harapin o kausapin. At aaminin kong napakagago ko dahil sa bawat oras na kasama ko ang anak. Hinihiling ko na sana ay nakakasama ko din siya.
Naputol ang pag-iisip ko sa pagtunog ng aking cellphone. Mas lalong bumigat ang aking pakiramdam pagkakita sa pangalan ni Melody sa screen ng aking cellphone. Tom, I am being unfair to her. Noon ay sigurado akong kaya kong panindigan ang pagpapakasal kay Melody. Naayos lang sa akin na siya ang makasama ko kahit pa iba ang gusto ng aking puso. But when Aliyah told me to just disappear from her life, it crushed me, nearly like killed me. Nawala na ako ng gana sa lahat. It was then that I realized how unhappy I really am. I'll never be happy in this situation. Hindi ako masaya sa piling na Melody. Alam kong may nagbago sa relasyon namin noon pa man. Alam kong nasasaktan siya. She doesn't deserve any of this. I needed some time to collect my thoughts. Ate Ramona was correct. I am being unfair to Melody. I really need to do what I believe is best for us. Hi, how are you? Masayang bunga ni Melody nang sagutin ko ang tawag. Busy with work. Why? I lied. Palagi ka naman busy. Pwede ba tayo makita? I have something important to say. The thought of meeting her made me nervous. But I am in the middle of something right now and natigil ako sa pagsasalita nang bubukas ang pinto ng aking opisina at iluwan noon si Melody mismo. Hawak niya cellphone habang nakamasid sa akin. Seeing her face triggered a wave of guilt. Why are you here? Naisip ko na kailangan ko mapunta dito kung gusto talaga kitang makausap. Sagot niya matapos makalapit sa akin. Pwede na ba tayo mag-usap? Seeing her makes me uneasy. Her pretty face betrays the pain she's in. Hindi tama ito. Masyado nang maraming nasasaktan sa sitwasyon. Naupo siya sa tapat ko at tinitigan ako. Ilang saglit kaming nagpakiramdaman. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. Pakiramdam ko'y binabasa niya ang tunay kong nararamdaman at ayoko siyang masaktan. Melody, I have something to tell you. Simula ko. Parang pinipiga ang puso ko sa bala kong gawin. They say it hurts when the one you love leaves you. But no one ever talks about having to end a relationship with someone they care deeply about. No, let me speak first. Kontra niya sa akin. I can feel the sorrow in her heart, and I was the one responsible for it. If only I could take her pain away. I can't do this anymore, Josh. Seryoso niyang sambit. Gulat na napatingin ako sa kanya. Nagbabantang ko mawala ang mga luha niya ngunit pilit niya iyong pinipigilan. What? Mahinang tanong ko. I wasn't expecting this. I am breaking up with you, Josh. I can't do this anymore. Akala ko'y kaya ko. Tumungo siya para itago ang luha. Pero hindi pala. Hindi ko kayang tanggapin na makikihati na lang ako sa atensyon mo. Don't get me wrong. Pero hindi ko nararamdaman na mamahalin ko ang anak mo. Napatitig lang ako sa kanya. She appeared guilty, upset and broken. Tuluyan na naglandas ang luha sa kanyang mga mata. John will always remind me that you loved someone else before me. That's something I can't live with. Nung una'y tinanggap ko, sabi ko na lang sa sarili ko na baka ito ang karma ko sa mga nagawa ko noon. What do you mean? Ano sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. I am not the woman you think I am. I was in the process of redeeming myself when you met me, Josh. Kaya sabi ko, yan na akong bumawi sa taong susunod na magmamahal sa akin. Magpapakabuti ako. Sabi ko, magtitiis ako. Ano bang sitwasyon ng iba to sa akin, pero napakabigat na pagsubok ang ibinigay sa akin. Ngayon ay alam ko na ang mas tama kong gawin. It's clear you still love Aliyah. Siguro ito talaga ang dapat kong gawin. Ang matutunang bumitaw. I realized I was still being selfish. I shouldn't have accepted your wedding proposal because I know I'll end up leaving you. Nakatitig lang ako sa kanya. Some of what she was saying was beyond my comprehension. What do you mean by saying you're going to leave me? Melody, hindi ko maintindihan. I will ask you again. Mahal mo pa ba sa Aliyah? Natahimik ako. Masasabi ko ba sa kanya ng harapan ng totoo kong nararamdaman?
Hindi ako nagsalita dahil alam ko nakikita niya sa mga mata ko ang sagot sa tanong niya. Hindi bale na. Alam ko na naman ang sagot kahit nung unang beses kitang tinanong. Allow me to live with dignity, Josh. Hayaan mong ako ang tumapos sa relasyon natin. I'm breaking up with you. Seryoso niyang sabi. Gayon pa man ay ramdam ko ang sakit sa bawat salitang kanyang binitawan at nilalaman ako ng konsensya. Melody, don't stop me. Josh, baka hindi na kita magawang pakawalan kapag pinigilan mo ako. Maybe you just don't know. But when it comes to the man I love, I am extremely selfish. Tears began to sting my eyes. Having to let her go hurts me too, but I can't deny that it gives me a sense of relief, which adds to the guilt I'm feeling. I won't tell you to chase Aliyah. I still don't trust her. But I am letting you go, Josh. You are free to do whatever you want. Sambit niya habang umiiyak. Tumayo ako buhat sa pwesto at niyakap siya ng mahigpit. She hugged me back tightly. Her tears stained my shirt. And now, I'm crying too. I also feel like I'm breaking into pieces. I am sorry, Melody. I am really sorry. I murmured. My voice broke. Alam kong wala akong magagawa para palisin ang sakit na nararamdaman niya. Don't say sorry. Mas lalo lang ako nasasaktan. Umiiyak na sagot niya. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na magkayakap bago siya kumalas sa akin. Don't worry about my parents. I already told them my decision. Sambit niya. Are you sure about this? Tanong ko. Pagak siyang tumawa. Ilang beses ko itong pinag-isipan, Josh. Mas lamang na lungkot kaysa sa saya. We are both miserable. Could you please explain what you meant earlier? That you are being selfish. Naiiwan mo din ako kahit makasal tayo. Pakiusap ko. Marami pa akong hindi naiintindihan sa mga sinabi niya at naguguluhan ako. Unti-unti ay dumaan ang pag-aalangan sa mga mata niya. I can't, Josh. I am not yet ready. Sagot niya. Iniiwas niya ang tingin. Knowing her, kapag ayaw niya, hindi ko siya mapipilit. Aalis na ako. Ikaw na bahala magpaliwanag kay Tita Lucy at sa mga kapatid mo. I bet they already know this will happen. I'm sorry, Josh. Matapos yun ay tumalikod na siya. Her footsteps are fading as she exits my office. I'm also hearing her sobs and it's breaking my heart pero hindi ko magawang kumilos para habulin siya. My rational mind tells me to stop her but my emotions prevent me. It exerts a greater force than anything else. A stronger feeling na hindi sapat ang nararamdaman ko para kay Melody para pigilan siyang umalis. Alias POV. Lumilipas ang bawat araw, ngunit hindi ko iyon nararamdaman. Ang sabi nila ay panahon lang ang makapaghihilom ng iyong sugat at sakit na nararamdaman. Pero bakit nanatili ang sakin? Ilang buwan na nga ba ang lumipas? 2? 3? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ilang buwan na magbuhat noong huli kami nagkausap ni Josh. Ibinigay niya ang hiling ko. Hindi na siya nagparamdam muli. Nalaman ko buhat kay nanay na bumibisita siya kay John pero sa akin ay wala siyang mensahe kahit isa. Bakit ba ako nasasaktan? Ito naman ang hiniling ko. Oh my gosh, Aliyah! Si Sir Kyle ba yun? Pabulong na tanong sa akin ni Miss Monica nang makarating kami sa lobby ng aming office building. Hapon na at magkasabay na sana kaming uuwi. Gulat na sinundan ko ng tingin ang direksyon nang tinitingnan niya at namataan ko nga si Kyle na nakamasid sa amin. Nang magsimula siyang humakbang palapit sa amin ay bigla akong nataranta. Hindi ko alam kung paano ko ba siya haharapin. Iniiwas ko ang tingin sa kanya at tumakbang na palayo ngunit tinawag niya ako. Aliyah! Siniko ako ni Miss Monica kung kaya napilitan akong lingunin si Kyle. Alam niya naging pag-iwas sa akin ni Kyle noon. Sinabi ko din iyon kay Jade na noon ay labis ang panghihinayang dahil sa naudlot kong pag-ibig umano. May palagay akong alam na rin iyon ni Sir Luke kung kaya hindi na siya bumanggit ng tungkol sa kaibigan niya. Kaya nakapagtatakang nandito si Kyle ngayon. Aliyah! Ulit na tawag sa akin ni Kyle. Sir Kyle, naiilang nabati ko sa kanya. So,
I'm back to being Sir Kyle? Sagot niya. Maang na napatingin ako sa kanya. Bakit? Anong gusto niya? Biglang tumikim si Miss Monica na siyang kumuha ng aming atensyon. Aliyah, mauna na ako sa'yo ha. May ipinabibili pa kasi sa akin si tita eh. Dadaan pa ako sa pharmacy. Sige ha. Sir Kyle, it's nice to see you. Bye. Yun lang at nauna na siya naglakad palabas ng gusali. Sunundan ko siya ng tingin at nang muli kong balingan si Kyle ay nakatitig siya sa akin. Aliyah, I am sorry. Simula niya. Ang totoo ay naiilang akong harapin siya. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Batid kong nakakakuha na kami ng atensyon ng ilang kasabay namin. Bakit? For not contacting you sooner. Sana'y maintindihan mo ko. Hindi madali para sa akin ang iproseso ang mga nalaman ko tungkol sa'yo. Ang dami kong iniisip. Una, may anak ka na. Pangalawa, damay ka sa skandalo ng kumpanya ni Castillo. Kyle, hindi kita pinipilit na lapitan ako. Naiinis na sambit ko. I'm not sure why talking to him feels so exhausting me. I know, but that's the problem. I still want to be with you. Could you give me another chance? Patutunayan ko ng totoong gusto kita. Napatitig ako sa kanya. Bakit ngayon lang niya ako binalikan? Nagsasabi ba siya ng totoo? Buong akala ko hindi na talaga siya magpaparamdam sa akin. Kay tagal ko naghihintay na lalaking tatanggapin ako. Siya na ba talaga ang hinihintay ko? Totoo kayang nag-iisip muna siya na makailang beses kaya natagalan siyang tawagan ako? Pero tanggap nga ba niya akong tunay? Ganoon na lang ba iyon? Nasaktan din ako sa biglang pag-iwas niya noon. Chance, Aliyah. Isa pang pagkakataon. Pakiusap niya. Handa akong tanggapin ang nakaraan mo. Hindi ko alam, Kyle, dahil, please, alam ko nasaktan kita at iniisip mong mababaw ang nararamdaman ko. But I won't be here kung hindi kita gusto. Nakikiusap ang mga mata niya. And I don't know what got into me. Tumango ako para pagbigyan siya. Really? Ibig sabihin ba niyan ibinibigyan mo ako ng isa pang chance? Bigla ay nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. Yes, Kyle. Pero hindi ko may papangakong may aasahan ka sa akin. That's fine. Nakangiti niyang sambit. Nagulat ako nang hilahin niya ako at yakapid ang mahigpit. Kyle, itinukod ko ang kamay sa pagitan namin at marahan siyang itinulak. I suppose you like me a lot too. Bulong niya. Napakunot ang noo ko dahil doon pero hindi na ako nagkomento. Malamang ay nagkamali lang ako ng pandinig. Ihatid na kita. Alok niya. Hindi na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Pagdadahilan ko. Ang gusto ko na lang sana ay magpahinga dahil parang mas lalong nagulo ang isip ko sa bigla niyang pagpaparamdam matapos ang ilang buwan. No, ihatid na kita. Pagmamatigas niya. Hindi na, Kyle. Aliyah, please. Pagpupumilit niya, napahugot na lang ako ng malalim na hininga saka tumango. I'm starting to wonder if I made the right decision. Hindi pa ako tapos na masaktan dahil sa paglayo niya sa akin at nadagdagan pa iyon sa nangyari sa amin ni Josh. Ngunit heto ako at tinanggap na naman siya habang ang isip ay nananatili kay Josh. Maaring isa nga akong baliw. Kumusta na kaya si Josh? Hanggang sa nakarating na ako sa apartment ay si Josh ang laman ng isip ko. Tahimik lang din si Kyle at wari pinakikiramdaman ako. Matapos akong ihatid ay agad na rin siyang nagpaalam. Lumipas sa mga araw, muling nagsabi si Kyle na manliligaw at ang nais ko sana ay ituon ang buong atensyon sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay batid kong hindi napuna ng pagbalik niya ang lungkot sa puso ko dahil sa ginawa kong pagtataboy kay Josh. Alam kong mali ang maramdaman ito dahil ikakasal na siya. Dapat ay samantalahin ko na hindi na kami nagkakausap para makausad na ako. Para ibaling ko ng atensyon sa iba na handang tumanggap sa akin. Ngunit habang tumatagal ay parang mas nalulunod ako sa kalungkutan. Ngayon ay mag-isa na muli ako sa apartment. Tulad noong mga nakaraang araw ay okupado na naman ang isip ko ni Josh at ng mga nasabi ko sa kanya. Ngayon ako nilalamon ng konsensya. Sana ay pinaluwanag ko sa kanya ang ginawa ni Sofia. Ngunit sa halip ay hinayaan kong magtagumpay ang babae sa gusto niyang mangyari. But does it really matter? Baka nga hindi ako naiisip ni Josh sa ngayon. Tinampot ko ang cellphone. He deserves an apology. Sabi ng isip ko. But why? Sinabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Kontra naman ng isa. Napahilit ako sa ulo. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako.
Tama ba itong naiisip ko? Bahala na. Lalakasan ko na lang ang loob ko. Tatawagan ko si Josh at ihingi ng tawad para matapos na. Baka sakaling mawala na ang guilt ko kapag nakahingi ako ng tawad sa kanya. I take a deep breath and then dial his number. Kumakabog ang dibdib ko habang naghihintay na may sumagot sa kabilang linya. Nakakailang ring pa lang iyon ay tinapos ko na ang call. Bigla akong naduwag. Anong sasabihin ko kapag sumagot siya? Nahiga ako sa sofa habang nakatitig sa cellphone, regretting that I was the first to reach out to him. My confidence was shaken because he didn't answer the call. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Nabitawan ko ang cellphone nang biglang tumunog iyon at makitang si Josh ang tumatawag. Tumama ang cellphone ko sa noo ko at may kalakasan ang bagsak noon. Gayunpaman ay hindi ko iyon ininda. Nagmamadali akong dinampot ang cellphone at sinagot ang tawag. You called me? Namamaos ang boses ni Josh sa kabilang linya na para bang kagigising lang niya. As usual, my heart began to beat faster as the sound of his voice. Hindi ko malaman kung ano sasabihin sa kanya ngayon. Parang bulang nawala lahat ng dahilan na pinag-isipan kong isasagot sakaling magkausap kami. Aliyah? Hello? Ulit niya dahil sa hindi ako makapagsalita. Oo. Tinawagan kita. Napilitang sagot ko. Okay? Halatang pagkalito niya. Shit, ano ba sasabihin ko? Kasi, gusto ko lang mag-sorry. Lakas loob na sabi ko. Bigla siyang natahimik sa kabilang linya dahilan para lukubin ako ng matinding kaba. Wala yun, Aliyah. It was my fault. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Malungkot na sambit niya. Nakagat kong ibabang labi. His voice was filled with sorrow. No. Maling ibuhos ko sa'yo lahat ng frustration ko. At the time, I was heartbroken. At nadagdagan pa ni Sofia. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sinasabi ko. Sorry, Josh. Sofia? Siya ba dahilan kaya ka umiiyak? Iritadong tanong niya. Yes. Alam mo naman kung gaano namin kaayaw ang isa't isa. Yeah. I am sorry. Pinabayaan kita sa party ko. Sagot niya. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo kaya naintindihan kita. Really? Hindi ko alam kung ano isasagot. Tapos na ba? Dapat ay kontento na ako na nakahingi na ako ng tawad sa kanya pero bakit parang may kulang? Aliyah, where are you? Bigla itanong niya matapos ang mahabang katahimikan. Nasa apartment. Bakit mo natanong? Can I see you? Nahugot ko ang paghinga sa tanong niya. Totoo bang narinig ko? Ha? Ano sabi mo? Paglilinaw ko. Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na hininga bago sumagot. Pwede ba kitang puntahan? Seryoso niyang tanong. Pinakaramdaman ko ang sarili ko. I hate that my heart is betraying me again. Bakit naman? Gabing-gabi na. Nagkanda utal na sagot ko. I just want to see you. Para makausap ka na rin ng personal. Walang anuman na sagot niya. Nagtatalo ang isip ko sa isasagot. Sige. Sa huli ay sagot ko. Lihim kong pinagalitan ang sarili. Ano na naman ba itong ginagawa ko? Okay, wait for me. Kalmado niyang sambit bago maputol ang tawag. Napahawak na lang ako sa dibdib. Seryoso ba siyang pupunta siya dito? It's past 8 in the evening already at hindi naman malapit ang mansyon nila sa lugar ko. Kahit pa ang kondo niya kung saan kami nagsama noon ay malayo dito. Tama bang ginagawa ko? Para bang mas pinapasakitan ko lang ang sarili. Dapat ko na siyang layuan pero heto ako at ako pa ang tumawag sa kanya. Isang tawag lang at pakiramdam ko'y bumalik kami sa dati. I am in serious trouble. I'm sick of this situation pero wala naman akong magawa. At mas lalo ako naliit sa sarili dahil nandito ako sa harap ng salamin making sure that I look decent. Nakakahiya ka, Aliyah? Sita sa akin ay isang bahagi ng utak ko. Matapos ang isang oras na paghihintay inarinig ko ang pagdating ng sasakyan. Halos mapatalon ako nang may kumatok sa aking pinto. Binuksan ko iyon at bumungad sa akin si Josh. Napigil ko ang paghinga nang masilayan siya. Parang may nagbago sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano. Or maybe, I am just imagining things. Pero nakangiti siya ngayon na para bang ang saya niya at walang problema. Naipilig ko ang ulo. Paano nakalimutan ko ang pakiusap sa akin ni Melody? Nang sulipan ko siya ay mataman din siyang nakatitig sa mukha ko. Napakunot ang noo niya na parang hindi nagustuhan ng nakita kung kaya bigla ako napahiya.
What happened to your forehead? Kunot noon tanong niya. Ha? Ito ba? Ani ko na kinapaang noon na tinamaan ng cellphone ko kanina. Mapula iyon at ramdam ko pa ang sakit. Nabagsak ka ng cellphone? Nalit ang mga mata niya sa akin saka napailing. Nahugot ko ang paghinga nang abutin niya ako at tinawakan niya ang noo ko. I can smell his cologne, which makes my heart race. Hindi ko mawari kung dahil nga ba sa pamilyar niyang pabango o dahil sa napakalapit niya sa akin. You are most likely spending too much time on your cellphone. Sino bang kausap mo madalas? Tanong niya. Wala. Bakit ka ba napunta dito? Naiilang na tanong ko. Mula sa noo ko ay bumaba ang tingin niya sa mukha ko. Nagtama ang aming mga mata. Para bang kaya niya basahin maging ang nararamdaman ko ngayon. I just wanted to personally apologize. Kakausapin ko din si Sofia. Sagot niya. Josh, ako nga ang humingi ng tawad sa'yo. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Huwag mo nang kausapin si Sofia. Pigil ko sa kanya. Natahimik siya at tila matamang nag-iisip.